Ang ebolusyon ng tao. Isang kwento ng pag-ibig, kapangyarihan, at pagbabago ng lahi. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mundo, at kasama nito, ang tao. Ngunit sa gitna ng ebolusyon, may iisang tanong na nananatili. Hanggang saan ang kaya mong baguhin, para mabuhay at magmahal? Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 3371 hanggang Kabanata 3372. Kabanata 3371. Bago pa man makapunta si Chinshu sa Burning Red Sky, ang katawan ni Hansen at Warner ay tuluyang nag-isa at naging isang bagong tao. Ang proseso ng kanilang dalawang katawang nagsasanib ay tila masakit. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at umungal habang nangyayari ito. Ang kanilang mga katawan ay naglabas ng nakakatakot na kapangyarihang biglang nagpunit sa espasyo. Sila mismo ay pumasok sa espasyo at naglaho. Saan sila nagpunta? Tumingin si Chinshu kay Sky King na may hindi masayang tingin. Siya ay mas higit pa sa masama ang loob. Tumalo ng puso ni Sky King. Ang Spirit Mirror ay nagsimulang magpakita ng kakaibang pagbabago. Hindi na sila nasa Burning Red Sky. Nasa isa na silang ibang langit. Sa wakas ay nakita niya si Hansen, na kakas-anib lang sa babae. Ang kanyang katawan ay pumutol sa espasyo at nagsimulang lumipad patawid sa maraming langit. Siya ay tumatagos sa 33 skies. Ang mga harang na naghihiwalay sa 33 skies ay tila wala na. Hindi nila mapigilan ang pagpasok ng nakakatakot na katawang iyon. Sa loob lamang ng sandali, ang pinagsamang katawan ni Hansen at Warner ay dumating sa harap ng Geno tablet ng 33 skies. Ginamit niya ang kanyang katawan para lampasan ang ika-33 langit. Kahit ang leader sa 33rd sky ay hindi kayang gawin iyon. Si Chinshu ay nasa harap ng Geno tablet. Tiningnan niya ang transparent na katawan na tumatagos sa espasyo papunta roon. Sinusubukan niyang malaman kung alin sa dalawang kaluluwa ang kay Warner. Chinshu. Isang transparent na katawan ang lumitaw sa harap ni Chinshu. Lumitaw ito at agad ding naglaho. Para itong kumikislap na ilaw. Parang mawawala na ito ng tuluyan. Warner, kausapin mo ako. Masakit para sa akin na makita kang nagdurusa ng ganito. Tumingin si Chinshu sa katawan at nagtanong, Warner. Oh, Warner, nandyan ka pa ba? Ako ay, ang transparent na katawan ay tila nakikipaglaban sa sakit. Hinawakan nito ang buhok nito at umungal. Para itong nababaliw. Ibinato nito ang kamao sa langit. Isang transparent na kapangyarihan ang sumabog sa ere. Naging invisible shockwave ito at kumalat sa lahat ng direksyon. Sinisira nito ang lahat, pati ang mga life soul. Si Sky King ang unang tinamaan ng kapangyarihan. Kahit halos 100% break world rate ang meron siya, hindi niya iyon kinaya. Napunit ang kanyang katawan. Mawawala na sana siya kasama ang kanyang kaluluwa. Boom! Umatras si Chinshu. Mabilis na sinuotan siya ng Black Crystal Armor habang lumitaw siya sa harap ni Sky King. May kamay na umabot, para itong invisible wall na lumabas mula sa kanyang mga kamay para harangan ang shockwave. Sinimulan ni Hansen na kontrolin ang pinagsamang katawan. Nakita niya si Chinshu at hindi nagatubili. Inihagis niya ang isang suntok. Ang invisible na kapangyarihan ay lumitaw sa harap ni Chinshu. Tumama ang kamao sa Black Crystal Armor ni Chinshu, dahilan para dumulas ang kanyang katawan paatras. Nagbago ang ekspresyon ni Chinshu. Mula nang makontrol niya ang Black Crystal Armor, hindi pa niya muli naranasan na may kapangyarihang nakakasira sa kanya. Ang lakas ng kombinasyon ni Hansen at Warner ay nagulat siya. Bago pa makagawa ng anuman si Chinshu, kumilos muli si Hansen. Inihampas niya ang kamay at umatake. Ramdam niya na ang kanyang buong katawan ay puno ng sumasabog na kapangyarihan. Para siyang isang suntok na kayang wasakin ang langit at lupa. Napatigil si Chinshu. Itinaas niya ang kamay para harangin ang kay Hansen. Ang katawan ni Hansen ay parang makina ng kamatayan. Tiningnan niya si Chinshu at ginamit ang sunod-sunod na bagyong estilo ng pag-atake. Halos bawat bahagi ng kanyang katawan, daliri, kamay, kamao, siko, tuhod, ay nakapagdudulot ng matinding pinsala. Kahit isa lang sa mga atakeng iyon ay sapat na para sirain ang isang ordinaryong God Spirit Elite, ngunit lahat ay kayang harangin ni Chinshu gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kamay ay parang pader na hindi mabutas. Gaano man kalakas ang atake ni Hansen, hindi niya mapa-address si Chinshu. Ngunit si Chinshu ay puro depensa lamang at hindi maka-atake. Kahit ganoon, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong pagmasdan si Hansen. Dahil hindi ganap na si Hansen ang katawan, nandyan pa rin si Warner sa loob, ayaw siyang saktan ni Chinshu. Si Hansen, sa kabilang banda, ay hindi nagmamalasakit.
Ramdam niya na ang kapangyarihang nanggagaling sa kanyang katawan ay sapat para tunawin ang sarili niyang katawan. Kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang lumaban upang mailabas ang kapangyarihan at gumaan ang pakiramdam ng kanyang katawan. Pang! Isa na namang suntok ang tumama sa kamay ni Chinshu. Sa pagkakataong ito, napaatras si Chinshu ng kalahating hakbang. Nagkaroon ng swirl ang Black Crystal Armor. Kumunat ang noo ni Chinshu. Ang lakas ng pinagsamang puwersa ni Hansen at Warner ay higit pa sa inaasahan niya. Nang umatake muli si Hansen, kumilos si Chinshu. Umiwas siya sa kamao ni Hansen at lumitaw sa likuran nito. Hinawakan niya si Hansen sa leeg. Gumamit siya ng nakakatakot na kapangyarihan upang hindi makagalaw ang katawan ni Hansen. Mula sa likod, malamig na nagsalita si Chinshu. Iniuutos ko sa'yo na iwanan mo ang katawan ni Warner ngayon. Ito na ang huli kong pagkakataong ibinibigay sa'yo. Kung hindi, tatapusin ko ang buhay mo. Talaga ba? Kumislap ang katawan ni Hansen at naglaho mula sa lugar, dahilan para sumable ang kapangyarihan ni Chinshu. Nang lumitaw muli ang katawan ni Hansen, nasa ibabaw na siya ng ulo ni Chinshu. Ang mga binti niya ay parang battle axe na bumabagsak pababa. Itinaas ni Chinshu ang kanyang mga kamay upang harangin ang palo ni Hansen. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang lumikha ng swirl sa espasyo. Ang Universal Cogwheels ay nabasag ng pagwasak. Kumikawala-kawala ang katawan ni Hansen. Kapag siya ay naglaho, hindi na siya malak ng kapangyarihan ni Chinshu. Naglaban silang dalawa na parang mga baliw. Umuuga ang 33 skies. Maliban sa Geno tablet, wala nang anumang material ang kayang tumagal sa kanilang mga atake. Alam ni Hansen na nakakatakot ang lakas ni Chinshu, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ito katindi. Kahit pinagsama na nila ni Warner ang kanilang kapangyarihan, mas malaki pa kaysa dati, kayang-kaya pa rin iyon ni Chinshu. Napaisip si Hansen na kung hindi dahil sa pag-aalala ni Chinshu para kay Warner, mas malala ang magiging kalagayan niya ngayon. Sa katunayan, hindi alam ni Hansen na mas nagugulat pa si Chinshu kaysa sa kanya. Malakas si Chinshu, ngunit ang dahilan ng kanyang lakas ay ang Black Crystal Armor. Ang pinagsamang katawan ni Hansen at Warner ay purong lakas katawan at ito ang nakikipaglaban sa kanya ngayon. Alam ni Chinshu na kahit nasa pinakamalakas siyang anyo, hindi niya ito kayang gawin. Ang ganitong lakas katawan ay kayang gawin ang unang hakbang gamit ang katawan. Lumamig ang mga mata ni Chinshu. Kung ang kapangyarihang iyon ay kay Warner, handa siyang isuko ang lahat. Gagawin niya ang kahit ano para kay Chin Warner. Ngayon, kalahati ng kapangyarihan ay kay Hansen, na siyang kumokontrol sa katawan. Nang maisip iyon ni Chinshu, mas lalo pang lumamig ang kanyang mga mata. Kabanata 3372. Ang katawan ni Chinshu ay parang multo. Ang mga atake ni Hansen ay tila kulog. Lumikha ang mga ito ng bagyong nakapaligid sa kanila. Kahit ganoon, hindi pa rin natinag si Chinshu. Dahil nababalutan siya ng itim na baluti, para bang naglalakad lang siyang pinapawi ang mga atake ni Hansen at ginagawang walang kabuluhan ang mga iyon. Kahit pinaabot ni Hansen sa sukdulan ang kakaiba niyang katawan, hindi pa rin siya nagtagumpay na makabasag. Hindi niya pa rin napinsala si Chinshu. Nagyayelong tumingin si Chinshu. Lumiit ang itim na kristal na baluti. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa langit. Ang itim na kristal na baluting bumabalot sa kanyang kamao ay nagsimulang lumikha ng itim na liwanag. Pang! Lumabas si Hansen mula sa kawalan. Tinamaan siya sa dibdib ng isang suntok. Napaatras si Hansen, ngunit hindi siya nasaktan. Sa puwersa ng suntok na iyon, ang itim na baluting bumabalot sa kamao ni Chinshu ay nag-crack. Para itong nagkaroon ng sariling buhay, naging maraming pirasong itim na kristal. Nakalok ang mga iyon kay Hansen na para bang gustong tagusan siya ng napakaraming butas. Agad na nabalot ng mga pirasong kristal ang katawan ni Hansen. Nais ko mawala ni Hansen mula sa pagkakabalot ng itim na kristal na baluti. Kahit anino ang kanyang katawan, hindi siya makawala sa bitag ng baluti. Tumingin si Chinshu sa nakabilanggong baluti at sinabi, walang silbi iyan. Ang Geno armor na ito ay nilikha mula sa isang Geno prototype. Nasa loob nito ang gene messages ng buong mundo. Ang kapangyarihan ng buong mundo ay narito. Sa mundong ito, walang uri ng kapangyarihan ang makakayanang sirain ito. Hindi naniwala si Hansen. Patuloy siyang naglabas ng lakas upang makatakas. Sa kabila ng napakalakas niyang puwersang kayang sumira ng langit at lupa, hindi man lang natitinag ang itim na kristal na baluti. Ang kapangyarihan niya ay parang alon lamang sa ibabaw ng karagatan para sa baluti. Parehong itim na baluti iyon, ngunit pakiramdam ni Hansen ay hindi iyon ang parehong baluting minsang pagmamay-ari niya. Hansen. Oh, Hansen. Lagi kang sagabal, hindi ba? Pero hindi ba't napakabuti ko pa rin? Malamig na sabi ni Chinshu. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, at iminumungkahi kong kunin mo ito.
Mas malaki pa ito sa nararapat para sa iyo. Bakit hindi mo putulin ang koneksyon mo kay Warner at hayaang maging malaya ang katawan niya? Gawin mo iyon, at hahayaan kitang mabuhay. Akala mo kilala mo ako, pero nagkakamali ka. Hindi ako kailanman tumanggap ng buhay na ibinibigay bilang awa. Hindi noon, hindi ngayon, at hinding-hindi kailanman. Patuloy na pumuputok ang lakas ni Hansen. Lalo itong lumalakas. Habang lumalaki ang lakas niya, lalo ring lumalaki ang itim na baluting bumabalot sa kanya, ngunit hindi ito bumibitaw. Malamig na sabi ni Chinshu, sinabi ko na sa iyo. Ang Geno prototype ang pinagmula ng mundo. Ang kapangyarihang umiiral sa mundong ito, gaano man magbago ang kapangyarihan mo, mula rito pa rin nagmumula. Hindi mo ito malalampasan. May dalawang kapangyarihan lamang na kaya itong galawin. Isa, ang pag-reboot ng universo, na tanging isang reboot class God Spirit lang ang makakagawa. Kahit umabot pa sa 100% ang break world rate mo, hindi mo magagawa ang isang universe reboot. Kahit mag-reboot pa ang universo, hindi mo mababasag ang Geno prototype. May kapangyarihan dito na higit pa sa mundo. Kailangan mo ng kapangyarihang mas mataas pa roon upang sirain ito. Nakalulungkot lang na walang sino man ang may ganitong kapangyarihan. Hindi sumagot si Hansen. Gusto lang niyang sumabog ang lahat ng lakas niya. Ramdam niya ang pag-agos ng napakaraming kapangyarihan, ngunit hindi niya mailabas ng buo. Nang makita ni Chinshu na ayaw magsalita ni Hansen, naging mabagsik ang kanyang tingin. Hindi siya nagsalita. Ipinatong niya ang kamay niya sa ulo ni Hansen. Ang itim na kristal na baluti ay naglabas ng kakaibang itim na liwanag. Tumingin si Chinshu sa mga mata ni Hansen at binigkas ang bawat salita. Umalis ka sa katawan ni Warner. Ito na ang huling pagkakataong ibibigay ko sa'yo. Tanging lakas ni Hansen ang tumugon. Lumobo ang baluti. May tunog itong, wala, ngunit hindi pa rin bumibitaw. Naging kakaiba ang mga mata ni Chinshu. Ang itim na baluting bumabalot kay Hansen ay naglabas ng mga liwanag na tila mga kadena. Kumislap-kislap ang buong baluti. Lumiit ang itim na baluti. Lalo nitong pinilit ang katawan ni Hansen. Para bang libo-libong karayom ang tumutusok sa kanyang mga ugat. Para ring sinisipsip ng mga iyon ang kanyang mga sangkap. Dati mong pagmamayari ang Geno prototype armor, malamig na sabi ni Chinshu. Nakakalungkot lang na hindi mo ito kailanman naging tunay na master. Kaya hindi mo nalaman ang tunay nitong kapangyarihan. Hayaan mong ipakita ko sa'yo ngayon. Sagot ni Hansen, gaano man kaganda ang armor na iyan, hindi mo naman iyan likha. Bakit ka nagyayabang? Malamig na tumawa si Chinshu. Mukhang alam mo na kung saan nanggaling ang armor na ito. Oo, ito ang pagmamayari ng lumang leader ng God Chaos Party. Ito ang pinakadakilang armor sa buong universo. Dahil sa armor na ito, nagawa niyang lumaban sa Geno Hall. Maaari pa sana siyang lumampas dito. Umasa siya sa Geno tablet, sagot ni Hansen. Kung ganoon, kaunti lang pala ang totoong alam mo, sagot ni Chinshu. Ang Geno tablet ay nilikha upang palitan ang Geno Hall. Malakas ito, ngunit hindi ito para sa iisang tao lamang. Isa lang itong kasangkapan upang kontrolin ang main at reverse universes. Simbolo lamang ito ng kapangyarihan. Naiintindihan ko, sabi ni Hansen. Ramdam niya ang pagsipsip ng kanyang lakas ng itim na baluti. Hindi nito ubos ang lakas niya, sa halip, mas lalo nitong ipinakita kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng kanyang katawan. Pagkatapos sipsipin ang lakas, parang nagiging isang walang hanggang dagat ang kapangyarihan sa loob niya. Kumikislap ang itim na kristal na baluti ni Chinshu sa mga misteryosong simbolo. Para itong mga code na patuloy na nag-a-appear. Napakasama ng tingin ni Chinshu. Nais niyang alisin ang gene message ni Hansen mula sa katawan nito. Sa ganitong paraan, si Warner lang ang matitira. Ito ang natatanging kapangyarihan ng Black Crystal Armor. Walang ibang bagay sa mundo ang kayang magbasa ng gene message ng mga nilalang. Tanging ito lamang. Ngunit nang kunin ni Chinshu ang gene message ni Hansen, patuloy pa rin ang pagkalkula ng armor. Hindi ito tumitigil. Paano posible ito? Gulat na tanong ni Chinshu. Ang Geno prototype armor ang gene base ng universo. Kahit ang mga gene ng mga espiritu ay narito. Hindi lamang nito nababasa ang gene message ng isang nilalang, kundi pati ang ebolusyon ng buong lahi. Ngayon, patuloy itong nagmamadaling mag-analisa, para bang sobra-sobra ang laman ng katawan ni Hansen, halos masira na ito sa dami. Ano ang meron sa katawan na ito? Paano nagkaroon ng ganitong nakakatakot na gene sa kombinasyon ng katawan ni Hansen at Warner? Nakatitig si Chinshu kay Hansen na nakakulong, puno ng pagkalito at takot.